Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson binunyag ang panggulo at protektor sa Senado. Batikang abogado, sumabog ang galit sa mga makaduterteng senador. Nakakatakot, malanipal. Gustong sugurin ang Senado at palayasin ang mga traidor. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Alam nyo mga kaibigan, yung nangyayari na kaguluhan sa Senado, pati na din sa ating bayan, dahil nga dito sa mga korap at mga grupong inuuna pang pagtakpan ng mga katropa nila, lalo na to mga kaibigan, itong si Caldero na nananawagan na mag-snap election para daw sa pagbabago. Grabe naman to. Baka naman gusto mo lang linisin ang mga kabalbalan ng amo mo. Kaya nga ang sabi mga kaibigan ni Pangulong Marcos, hindi sagot ang snap election para mapanagot ang mga korap. Ito din mga kaibigan yung isa sa mga rason kung bakit hindi na masikmura ni Senator Ping Lacson ang mga garapal at panggugulo ng mga kapwa niya senador. Kaya naman matindi ang birada niya sa mga panggulo at talaga naman malasindikato ang gilawan dyan sa Senado. Pero bago natin pakinggan mga kaibigan, itong si Senator Lacson, unahin muna natin mga kaibigan si Attorney Barry Gutierrez. Matindi po kasi ito, yung sinabi niya dito, na talaga makaka-relate po tayo. Yung galit natin sa mga senador na to at sa mga korap, ay nako mga kaibigan, matindi to. Hindi mo maiwasan na madami sa mga sumusubaybay at diba, halos lahat ng mga Pilipino ngayon talagang nakatutok dito dahil galit na. Ay isipin, isa na naman tong ebidensya na itong Senadong ito ay inuunang pagtakpan at depensahan ang kanilang mga sarili-sarili kaysa sa talagang magkaroon ng isang lehitimo, masusi, maayos na investigasyon dito sa issue na ito. Kasi kailangan mong i-trace back nauna na yan doon sa mga diskaya na naunang pinresent ay walang tinuro na senador. At hinintay pa na mapatawag din sa kamara bago magbanggit ng pangalan ng senador. Dagdag mo pa yung mga antics ni Senator Marcoleta. Parang paminsan-minsan ang mapuna na sa kanya, mukhang nag-aabogado siya. Baka dun sa mga diskaya. Si Senator Chis Escudero na nag-privilege speech na imbes na depensa ng sarili, bukod sa lahat ng sisi ay binato muli sa House. Wala na namang may sala sa Senado. So 'di ba parang sobrang laki na nung duda Kasi kung mukhang luto na nga nangyayari, 'di ba? The fix is in. Ika nga, baka mainip na ang mga madaming mga kababayan natin na up to now, 'di ba? Kahit paano pasensyosong naghihintay. Totoo. Na magkaroon ng maayos na resulta ito. Lalo na yung House nagsara na ng tindahan, wala nang investigasyon at ito na namang ICI hanggang ngayon hindi pa rin tumutugon dun sa mga panawagan na magsagawa ng bukas na live streaming para makita naman natin kung ano nangyayari dyan. So ako nagigets ko na ang tendency ng madaming senador ay sige, medyo close ranks tayo dito. Lahat naman tayo madumi. Lahat naman tayo may sala Lahat naman tayo mag-resign na lang Tingin ko pag hindi sila nag-ingat baka magulat na lang sila na yung mga taong dati pasensyoso ay hindi na masyado magiging pasensyoso. Totoo naman mga kaibigan na nagpipigil ang taong bayan dito nga sa pinaggagawa na kabalbalan ng mga mambabatas natin. Kasi nga umpisa pa lang ng pag-iimbestiga, alam na natin na bakit mga congressman lang ang nababanggit. Tapos mga senador wala. Nung panahon ni Marcoleta, tapos gusto niya agad gawing state witness. Samantalang nung napunta naman sila sa Kongreso at nung napalitan si Marcoleta, abay kumanta lahat ng mga testigo na ang sangko talaga dito ay mga senador. Tapos ngayon, pinipressure si Senator Lacson para mag-resign, para hindi na matuloy ang investigasyon dahil nga unti-unti na natatanggalan ng maskara itong mga senador natin. Tapos nung ibinunyag lang yung insertion mga kaibigan, aba lahat sila nagalit. Di ba? Akala mo na ang pera nila.
karapatan po namin na makita at malaman kung saan ba napunta yung mga insertion po ninyo na bilyon-bilyon. Tapos kayo pa yung galit. Ang kakapal na mukha nyo talaga, oh. Kapag napuno yung mga tao, tuluyan ang nawalan ng tiwala dito sa mga formal na processes. Kasi ngayon, sabi ko kanina, mapagpasensya pa hintay pa natin. Give chance. Di ba? Yun yung point eh. Baka naman seryoso talaga si Presidente. After all, siya nagbukas nito dun sa kanyang zona. Bukod pa doon, ito pa yung pinakamasama. Ang daming mga hirit, itong mga buwisit na politikong ito. Sorry, nainis na ako. na parang kasalanan pa ng iba kung bakit daw bumababa ang tingin dun sa institusyon nila. Eh di ba naman, kung gusto mong huwag bababa ang pagtingin sa institusyon nyo, huwag kayong magnakaw, mga buwisit kayo. Di ba? Napakasimple naman nun eh. Napakasimple naman nung hakbang eh. Para huwag kayong pagdudahan eh. Para wag magalit ang mga tao sa inyo eh. Huwag kayong magnakaw. Eh, pero lumalabas dito, parang kaliwat kanan, ang nangyaring nakawan, ganito kalawak ito, tapos, ayan, nagkukuntsabahan para wag lumabas. So, di ba, kung gano'n na yung nakikita, yung sentimiento ng karamihan, eh, paano ba magtitiwala yan dito sa mga, ayun na nga. Isa na dyan, mga kaibigan, yung maingay talaga. Sige, i-comment nyo po dyan kung sino yung maingay dyan. Tapos yung parang, akala mo talaga, santo. Oo. Tapos kung makapagsalita, akala mo kung sino. Tapos yung isa naman mga kaibigan, nung una mala supremo na hindi alam ibig sabihin ng fourth wheel, nagtatanga-tangahan. Yun naman pala mga kaibigan, isa sa pinakamalaki ang kickback, di ba? Ayon sa mga testigo. Tapos yung isa naman dyan mga kaibigan, hindi na nadala ang kapal na muka. Di ba? Ilang beses nang nasangkot sa mga korupsyon. Tapos ngayon sasabihin niya, malinis daw siya. Kapal na muka, oo. Tapos itong mga grupong dilis, ay nako talaga nagtatakipan. Imbis sana na ipagtanggol yung mga kababayan natin, interes ng taong bayan, apay hindi ho. Interes po ng mga kasamahan nila, mga tropa nila. Ganyan po kakapal ang mukha nila. Kaya nga mga kaibigan, pag ganito lang ng ganito, ay nako mga kaibigan, ito ang mangyayari. Baka ang nakakatakot dyan, mag-explore na yan o maging bukas na sa hindi dumadaan sa mga formal na proseso. At ako, personally, takot ako doon. Nako. May mga nagsasabi kasi na, baka dapat magkaroon talaga tayo ng Malan Nepal. Di ba? Parang ganong klaseng paglilinis. Sa akin, madaling sabihin yon, di ba? At maaring madami sa atin, yun ang parang nakikita, yung nakasimpatize doon sa ganong point of view. Pero in actuality, kapag talagang nagkagulo, hindi rin natin alam kasi kung saan tutungo, saan titigil, at ano yung papalit. Yun yung nakakakaba doon. Pero yun nga kung nasa punto na kasi tayo na sobra ng kaduda-duda itong ginagawang mga investigasyon, sobra ng klaro na itong mga nakaupo sa pwesto, may hawak na puder, ay walang gagawin na seryoso dahil talagang ang interest nila ay protektahan ng isa't isa, yung barkadahan ng mga nasa pwesto. Talagang tinutulak mo yung mga tao sa ganong klaseng resolusyon. At sana yun ang maisip din nila dito. Feeling ko kasi masyado na nakampante. Ilang taon na yan, na ganyang kalaki ang ninanakaw, walang nangyayari. At feeling nila, hanggang kahit na ito na, nakaharap na ang katotohanan at ang taong bayan, galit na, tingin ko parang baka hindi pa bumabaon sa mga kukote nila. Na iba na yung sitwasyon ngayon. At kung hindi kayo umayos, baka may mangyaring hindi natin inaasahan. Yun nga mga kaibigan. Kumbaga parang na-normalize na yung pagnanakaw di ba? At panggagago sa taong bayan na ginagawa tayong bobo. Yan nga po yung dahilan kung bakit gusto na ni Senador Lacson na mag-resign. Kasi nga, kung tutuusin mga kaibigan, kahit gusto niya sana na mag-stay dyan sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, hanggat maaari kaya niya Gusto niya. Kaso nga lang mga kaibigan, nanggigipit itong mga senador na to. Talagang pinagtatakpan yung mga kabaro nila. Kaya nga sabi niya, di ba? Talagang minsan di niya na masikmura talaga yung mga pinaggagawa ng mga to Talagang garapalan na, lalo yung panggugulo ng mga ilang senador, mga kaibigan. Kaya eto, matindi yung naging pahayag dito ni Senator Lacson, mga kaibigan.
Kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Saka mas gumanda yung takbo. May mga Correct. observation Oo. na mas gumanda po yung takbo ng ako investigation. personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, Totoo lagi naman. may gumugulo. Yun. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisibi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasama at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Totoo naman, di ba mga kaibigan, sino ba yung nagpapakalat ng mga false narrative na yan? Si Marcolecta, di ba? Aso na tahol. Tapos yung si Quezon, di ba? Na kung ano-anong pinagsasabi na scripted daw, na para bang itong si Senator Lacson ay sunod-sunuran. Tapos yung mga iba naman na senador na nasa majority, abay mga kaibigan, gusto din na paniwalaan. Naniniwala doon sa mga naratibo na pinagkakalat ng mga makaduterteng senador. Buti na lang sinasabi naman ngayon ni Senador Tito Soto na mukhang nalinawan sila. At talagang medyo nakita nila yung galit ng taong bayan nung sinabi ni Senator Lacson na siya ay magre-resign. Naramdaman nila nanakot pa yung 5 senador na aalis daw sila. Pero nung siguro nabasa nila yung mga komento ng taong bayan na malanepal yung gagawin dyan sa Senado. Ay nako mga kaibigan, ang tindi. Wag naman sana, pero yun na nga. Wag maging kampante at wag sagarin ng mga senador natin yung talagang hino-hold pa di ba? Pagpipigil ng taong bayan Syempre mga kaibigan, ayaw din naman natin na magkagulo na matulad tayo sa Nepal. Pero sana naman maisip nitong mga senador na to na ipakita na sila ay senador ng Pilipinas. Senador sila ng taong bayan, hindi senador ng mga Duterte. Anak ng talaga Ulat sa pool, sinabi ko naman yun kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Kaya nga Katunayan, nung bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin Anong basis? Nung lumabas si Gutesa, okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpa ang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. So valid yun, may probative value yun unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon. Pero sa akin, sufficient basis yun para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadala ng ebidensya. Bakit? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng 2 ko pang o 3 kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Hindi ko kayang makontrol yun nagkagulo-gulo na nga kasi dahil ang dami ng issues, ang daming nang gugulo. So napakaganda na nga ng takbo, lalo nung unang pagdinig. Kaya lang yung pangalawa, may nanggulo na kagad Kino-question yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudicial question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Ginagamit yun sa civil case at saka sa criminal case. Para hindi ma-prejudice yung criminal case, inire-resolve muna yung civil case. Ayoko na lang siyang patulan doon kasi hahaba yung usapan. Legal yun Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si dating District Engineer Alcantara at sa tingin ko, ginugulo. Alam ko, ayaw niyo hong patulan si Senator Rodante Marcoleta na parang palaging, binabantayan yung interview Palaging sa inyo. galit. Oo nga Palagi parang, kasi mangot. alam mo, ewan ko ba, parang
parang stalker eh. Lahat ng pati yung mga pinopost ko sa ex, binabanggit niya sa privilege page. Tapos sasabihin niya, mahilig daw magpasaring. Eh, katakot-takot na pasaring nga yung ginawa niya. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Ang talagang nanggugulo dyan, tulad nga ng sinasabi ng Senator Lacson, etong si Marcoleta. Oo. Di ba mga kaibigan, malinaw naman kung pinagagawa niya eh. Kaya nga, di ba, hindi maiwasan ng mga kababayan natin na sabihin siya na nag-aabogado sa mga diskaya. O, hindi lang siya yung nag-abogado o nag-aabogado nung panahon ng impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Siya yung tumatayo eh, na parang nag-aabogado eh. Ngayon na naman, dito na naman sa diskaya. Tapos kitang-kita naman natin mga kaibigan sa bawat hearing, sino ba yung laging tahol ng tahol dyan? Umpisa pa lang. O, di ba? O, di si Baldog mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, bumuhos ang suporta kay Senator Lacson. Isa na nga dito mga kaibigan, ang isang abogado na sinasabi na huwag kang umalis o huwag kang mag-quit, Senator Lacson, ayon sa isang lawyer. At ayon pa sa isang batikang newscaster na si Arnold Clavio, huwag kang papaapekto sa munting mga tinig na ang layon lang ay manggulo at manligaw. Nasa likod mo ang mamamayan. Well, totoo yan mga kaibigan, talagang suportado natin si Senator Lacson. Sa pa mga kaibigan, tingnan natin to. Yan. Ayon naman sa WR Numero Research President na si Cleb Arguelles, naloko na kung ibibigay yung Blue Ribbon Committee sa mga malasindikato dyan sa Senado. Nako, nakakatakot mga kaibigan. At kung ganyan lang mangyayari, no? At mag-resign itong si Senador Lacson, tapos talagang harap-harapan mga kaibigan na ginagago tayo ng mga senador na to. Tapos mga kaibigan, sa susunod na araw o susunod na linggo o buwan, mapalitan na naman ang liderato ng Senado. Mapapatalsik na naman dyan si Senator Soto, Senator Lacson, mag-iiba na naman. O, dahil nga dito sa takipan, no? Pero mga kaibigan, ito yung mga sinasabi ng mga kababayan natin. Ako ay natatakot sa mga nangyayari sa Pilipinas. Darating ang panahon na sa galit ng tao, susunugin yung buildings ng Kongreso at Senado. Yan na nga yung ayaw natin mangyari mga kaibigan, na bumagsak tayo sa mala Nepal, di ba? Kung hindi mag-aayos ito mga kabalbalan ng mga mambabatas natin. Ay naman kay Ironheart, I salute you Senator Ping. Yes, totoo yan. Besides, the Senate now is no longer a chamber of truth but a shelter for the corrupt. Grabe mga kaibigan, totoo yan. Yan nga yung sinasabi natin, di ba mga kaibigan, na imbis na itong Senado na to, tahanan ng katotohanan, ng accountability at transparency para sa mga kababayan natin, ay hindi ho. Ngayon po nagiging tahanan po ito ng mga korap, di ba? Ng mga politiko. Imbis sana na mapanagot sila, abay heto, di ba? Kung hindi hahanapan ng technical, hahanapan ng butas na magsama-sama sila. At papatalsikin at ipipressure yung ibang mga senador. Diba mga kaibigan? Ganyan na ganyan yung nangyayari ngayon. Kaya tulad nga ng sinasabi ni Attorney Barry na sana lang wag mangyari yung mala Nepal, na hanggat meron pang pinangahawakan ng mga kababayan natin at naniniwala pa na meron pa talagang mangyayaring o mapapanagot natin yung mga politiko na to. Kaya sana naman mga kaibigan, itong mga nanggugulo dyan sa Senado, abay mag-isip-isip po kayo. Siguro naman kung mahal nyo talaga ang Pilipinas, wag nyo naman hahayaan na maging mala Nepal tayo, di ba? Para lang mapatunayan natin na mayroon talagang pagbabago dito sa ating gobyerno. At sana rin ay hayaan ninyo si Senator Lacson na mag-imbestiga. Wala tayong magagawa kung masagasaan yung mga kaibigan ninyo o mismong kayo, di ba? Ganyan talaga. May ginawa kayong kabalbalan, dapat managot kayo. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.